karunungan at kaalaman upang sa ganon higit ho namin maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Kaya naman o Diyos, dalangin ko rin naman na patuloy mong buksan ang aming isip at puso at hayaang pumasok ang iyong mga salita sa oras na ito. At ganoon din po Diyos sa aming kapatid, Pastor Richard, nakatayo sa aming harapan, iunawa siyang gamitin bilang iyong instrumento upang kanyang ihayag, maituro ang iyong mga salita na naayon po sa iyong kalooban. At gamitin mo nga ang iyong mga salitang ito na kanyang ituturo, hallelujah, na magsilbing encouragement sa bawat isa. Magsilbing paalaala at magsilbing kamusugan sa aming kaluluwa. So Panginoon, hallelujah, gamitin niyo nga po ang salita na ito na magsilbing magpalago, Panginoon, lugar sa aming pananampalataya din naman. Panginoon, maraming salamat. As I pray, O Lord God, give us the teachable spirit, O Lord God. Hallelujah. Upang sa ganon ay lalo higit kaming matuto. Hallelujah sa iyong harapan. Kaya Ama, salamat po. Hallelujah sa iyong patuloy na pagbigay katugunan sa aming pong panalangin. Kaya Ama, thank you also Lord for your anointing, Lord God, that you bestowed upon thy servant. Hallelujah sa mga oras na ito, Panginoong Yesus. Salamat po Ama for everything what you have done in hearing and answering our prayers. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Pinagalitan ng limang at pwede naman ng buko. Mamay po tayo ng limang, mga kapatid, bago pa tayo upo. Amen. Thank you, Jesus. Amen. So, salamat sa ating Panginoon sa pribileyo, lalo higit sa ibigay po ni Pastor Dowie at saka si Ninang Ruby na opportunity na po ay makapagbahagi sa inyo ng ilang kaalaman, mga kapatid. Ito pong bagay dito ay ito po'y ginagawa po namin sa church. Ito pong lesson na ito, mga kapatid, is strategy paano po natin mapangalagaan yung mga kaluluwa, especially mga bago sa church or mga bisita, mga kapatid, yung mga contacts po natin. Bakit? Kasi malinaw po, sinabi po ng ating Panginoon na kung saan, in verse number 60, sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you. In-appoint tayo ng Panginoon that you should go. Hahayo tayo. At sa paghayo po natin, inaasahan ng ating Panginoon na tayo ay magbubunga. Sigurado po yun, mga kapatid, dahil sa ating pong paghayo, siguradong mayroon pong bunga. Kapag humayo ka, may bunga talaga yan. Pero kapag hindi po tayo hahayo, wala po tayong bunga. The Great Commission said, mga kapatid, ating Panginoon, bago siya umalis, galing din po dito po sa lupa, namatay po siya. After 3 days, nabuhay po siya, mga kapatid, nakasama pa niya yung kanyang mga disciples. At the huling habilin po niya is, go and make disciples. Amen. Yung disciples, hahanapin natin. Hindi yun darating papunta sa atin. Like Jesus Christ, noong pumili siya ng kanyang mga disciples, pinuntahan niya sila. Hindi sila lumapit sa kanya. Pinuntahan niya, hinanap niya. So yung mga disciples po natin, masusumpungan niyo sila kung hahanapin niyo sila mga. Amen. And sabi ng Panginoon, appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit, sabi, should remain. Yan ang pag-aaralan po natin. Yung fruit natin, mananatili. Ilan na yung nabaptize sa church na ito? Siguro, thousands na. For 25 years, tumahigit mga kapatid, 26 years, nagpasimula ang church na ito, mga kapatid. At dami na namin nasuyod na lugar dito, mga kapatid. So marami nang nabautismuhan. But the question is,
nasaan po sila? Dapat yung mga bisita na yon, yung mga nabaptize na yon, mga kapatid, mananatili. Pero para manatili yung mga tao na yon, mayroon dapat gagawin ang church. Amen. At kapag yan ay ginawa po natin, tignan nyo yung promise ni Lord, that whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. May kailangan ka kay Lord, humayo ka o ng kapatid. Mag-disciple ka, alagaan mo yung disciple mo, pagpapalain ka ni Lord. Yung mga request mo, promise Lord yan. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, it's about preserving the fruit. Paano natin mapipreserve yung fruit? Alam niyo mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit may mga bisita sa simbahan o mga kapatiran sa simbahan na nawala na lang sila, alam niyo po isa sa dahilan, wala silang kaibigan sa simbahan. Tama? Sino yung ayaw mag-backslide? Sino yung ayaw umabsent sa simbahan? Yun yung may mga kaibigan sa simbahan. Bakit? Kasi excited sila na makita yung kaibigan nila yung pastor, kaibigan nila yung bawat isa mga kapatid, na kung saan pag nagkita-kitaan pa nga lang mga kapatid, wala pang word of God, puspus na ngayon. Bakit yung kasiyahan? Ibig sabihin, pag nakita mo yung, alam niyo mga kapatid, sabi ko sa simbahan, isang bagay na pwede niyong may contribute sa simbahan, sabi ko sa kanila, yung presensya mo tuwing linggo dapat nandito. Kasi una sa lahat, pag wala ka, maapektuhan ako pag-preaching. Dahil bilang tatay ng simbahan, mga kapatid, hinahanap niya palagi yung kanyang mga anak. Ganun din ang bawat isa. Amen. Di ba excited tayo pag marami tayo? Excited tayo pag nandyan yung mga kaibigan. Lalo na excited ka pag nandyan yung crush mo. Amen. So preserving the fruit, ang tawag po dyan is consolidation. Yan. Yung mga bisita, yung mga bago, dapat mayroong nag-aalaga sa kanila. Dahil, tignan niyo mga kapatid, kapag ang isang hayop na walang nag-aalaga, anong mangyayari? Mamatay, mangangayaya. Kahit na sa bata, walang mag-aalaga sa bata. Kung mayroong nag-aalaga, pero hindi naaalagaan ng maayos ng tama, mangangayaya. Ganon din po sa kaluluwa. Ganon din po sa tao, kailangan may mag-aalaga po sa kanilang mga kapatid. So, consolidation is the care and attention given to a new believer until the character of Christ is seen in him or her. Hindi po nagtatapos ang ating ministry sa isang tao kapag siya'y nakadalo sa simbahan. Nadala mo na siya sa church, pastor, bahala ka na dyan. Nadala mo na sa church, nabaptize na, okay, bahala ka na sa buhay mo, kaya-kaya mo na yan. Yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Pwede po bang ganun? No. Meron bang isang nanay na pagkatapos ng mga anak, sasabihin niya sa anak niya, o anak, tapos ko na yung obligasyon ko sa'yo, nairin na kita. Trabaho ka na, pakainin mo na yung sarili mo. Walang ganun. Nature ng nanay na paglabas ng bata, aalagaan pa niya yan. Nasustain lahat ng needs, mga kapatid. Actually, 24 hours ang pag-aalaga sa bata. Amen. So kapag may bago, mga kapatid, dapat inaalagaan natin sila. Praise God. And after that, pagkatapos natin sila, patuloy na pag-aalaga, isa pang obligasyon ng nanay, dapat yung kanyang anak may padala sa eskwelahan. Tama? Yes. Pagkapag-asawa, nanay ka pa rin. May mga apo ka na, nanay ka pa rin. Hindi napuputol ang relasyon. Ganon din sa kaluluwa. Yung inaalagaan mo, yung dala mo, amen, dito sa church, kailangan mo yan alagaan. Amen. Kaya, dumarating yung maturity ng isang Christian kapag meron na siyang bunga. Bakit?
Kasi kailangan mong magpakatatag, magpakalakas dahil mayroon kang anak sa pananampalataya. Sa'yo yan nakatingin. Sa'yo yan humuhugot ng lakas. Pag nanghina ka, pag nag-iba yung ugali mo, mga kapatid, maapektuhan yan. Amen. So ito po yung ibig sabihin ng consolidation. How to preserve the fruit, mga kapatid. They need care and attention. Until what? Na maging katulad nila si Kristo, mga kapatid. Amen. Kaya dapat maging pasensyoso din po tayo pagdating sa mga kaluluwa na bago. Kasi bago yan eh. Hindi yung kabago-bago, mga kapatid. Kinakaliskisan natin kagad. Amen. Kailangan ng pag-aalaga. Masusing pag-aalaga. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo kung magaling mag-alaga yan. Okay. So consolidation is all about relationship. Relationship po ang pinag-uusapan dito. Why? Because church is a family. Pamilya po ang simbahan, mga kapatid. So yung relationship natin sa kanila, kapag sila ay dadalang po natin, ikaw yung tumatayo, magulang po nila. Amen. Ikaw yung, kaya ang tawag po sa mga dala natin ng kaluluwa ay anak sa pananampalataya. Amen. Praise God. So that's relationship, mga kapatid. Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe and teaching them everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So anong gagawin natin? Go and make disciples. Habang i-disciple natin sila, dyan sila, i-disciple natin, alagaan natin. Ang susunod po is baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ibabaptize natin sila sa pangalan ng ating Panginoon. That's the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Is Jesus. After we baptize them, tapos na ba? No! Ano sabi ng Bible? Sabi ni Lord, and teaching them to observe, obey everything. Hindi po nagtatapos yun ang pagkakamali, mga kapatid. Hallelujah. Ng mga ilang churches natin, nakala natin kapag ang isang bisita, yung dala natin sa pananampalataya, kapag nabaptize na siya, wala na tayong obligasyon sa kanya. No. Kailangan pa rin natin silang alagaan. Kailangan pa rin natin silang turuan. Paano mag-pray, paano magbigay, amen, paano magpatawad. Lahat ituturo natin. Bilang magulang, kailangan mo ituro lahat sa anak mo. Bilang magulang, bantayan natin yung sarili po natin. Na kung sa araw ng linggo, dapat mas maaga ka kasi sa bisita mo. Di ba? Kasi ang tinitignan nila, ang basis nila, mga kapatid, basihan nila how to live a life na naglilingkod sa Panginoon, walang iba kundi ikaw. Amen. Praise God. Hallelujah. So, hindi po magtatapos doon. Ito pa, may pangako pa si Lord. Na kapag ginagawa po natin yan, sabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen. So, the church, or the purpose of the church is to what? Win souls and make disciples. Yan ang purpose ng church. Yan ang calling ng bawat isa. Hindi lang ng mga leaders, hindi lang ni pastor, hindi lang yung asawa ng pastor. Hallelujah. Lahat po tayo, mga kapatid. We need to go and make disciples. We need to win souls and make disciples. So we cannot make disciples of people that we don't keep. Amen. So pagdating sa tinatawag na discipleship, amen, kailangan mag-remain sila.
maalagaan natin yung kanilang mga kaluluwa. Alam mo ninyo, ang pinaka-noble na pwede nating magawa para sa tao is matulungan natin silang lumago sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Yung meron kang nahipon na buhay dahil sa ginawa mo. Yung meron nang magpapakamatay pero nung nakausap ka niya, nabahagian mo ng Word of God, nagbago yung kanyang buhay. Wala siyang ibang pumamimig. Salamat sa taong ito. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Di ba? Sino bang gagamitin ni Lord? Hindi ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. So, sabi dito, kaya kung mayroong simbahan, dahil ito yung magkikip ng mga bago. Tahanan. Ang isang bata, kapag ipinanganak, kailangan niya ng bahay. Tama? At salamat sa Panginoon, kapag mayroong ipinanganak sa kaharian ng Diyos, bago, new believer, kailangan mapabilang siya sa pamilya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahirap, mga kapatid, sa isang tao o sa isang church member na wala siyang belong na family. Praise God. Wala siyang mapagbahagian ng problema niya. Mahirap po yun. Amen. Okay. So, consolidation is connecting the new believer to Christ, to self, and to church. Ito pong, kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ito po ay turo po namin sa simbahan. Kung baka magtaka po kayo, bakit mayroong cell doon? Meron po kami ginagawa sa simbahan. Ang tawag po namin is cell group. Amen. Para din po siyang Bible study, but more on interaction sa bawat member. Sa Bible study kasi, more on, isa lang yung nagsasalita. Pero dito po sa cell, informal yung minsan, kasi limit lang yung tao eh. At least hanggang 12 lang po. Tapos walang dress code dito, kahit nakachinelas pwede. Kahit sa magtuturo, hindi mo kailangan magbarong. Para yung tao, kasi minsan nakaka-intimidate sa mga bisita natin. Number one is yung kasuotan natin. Hindi kagaya sa discipleship or sa tinatawag na cell group, sa bahay lang, kakain lang kayo. Pag mag-invite, ang sasabihin mo lang, may fellowship tayo, may kainan tayo. Napakasimple lang, mga kapatid. Walang involved na kahit na anong religion kayo. Kainan eh. Sino tatanggi sa kainan? Di ba? Tapos, ang gagawin, una, yung pakikipagkaibigan. Tapos, fellowship by Word of God. Yan po yung cell group. Alam po, ginagawa po yan ng bawat isa. Hindi lang po gaanong malinaw sa atin kung ano po yung function na ginagawa po natin. It's a fellowship. Yun lang din po yun, fellowship, mga kapatid, pero mayroong Word of God na pinag-aaralan. So, every new believer, kailangan may connect natin kay Christ, magkaroon siya ng relationship sa ating Panginoon. Pangalawa, sa church members, fellowship. Amen. And then, pangatlo, dapat sa church. Yang tatlong sina yan. Amen. Okay. So, pagdating sa tinatawag na consolidation, kailangan mawala po ito. Yung get rid of me mentality. Yung palaging ako. Sign of immaturity po yun. Yung gusto mo yung ikaw palagi yung pinapansin. Gusto mo ikaw palagi yung bibisitahin. Kunting tampok agad. Ano po yan? Yan yung me mentality. Yung gusto, ako palagi ako. Pag hindi ka pinansin, wala na. Dapat sana, ikaw naman ang mamansin. Ikaw naman ang magbisita. Ikaw naman yung magpalakas sa ibang mga kapatid. Kailangan mawala po yan. Why? Because it's not about you, it's all about them. Especially kapag ikaw matagal na, dapat ikaw na po yung nag-aalaga. Dahil abnormal ang isang tao, ang isang bata, na kung saan matagal na, nakadiaper pa rin. Di ba? Dapat kapag matagal na po tayo na dapat yung nag-aalaga. Alam niyo po yung mga taong may diferensya na kahit 10 years old na isip bata pa rin.
ba? May mga ganong klaseng sakit. Sakit po sa tinatawag na, di ba? Down syndrome. Mga autistic na kapatid. Amen. Na may nasa wastong edad na sila, pero yung isip nila, isip bata pa rin. Gusto niyo ba yun? Hindi po, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, na kung saan matagal na tayo sa pananampalataya, kailangan mayroon ka ng bunga. Kailangan may inaalagaan ka ng kaluluwa. Amen. Okay. So, meron po tayong tinatawag na bridge. Amen. Consolidation, ito po yung steps to consolidation, yung salitang bridge, tulay. From unbeliever, dapat mapasa natin, matawid nila, at sila ay maging disciples. Alam ko po, marami daw po kayong mga bagong mga Bible studies ngayon. Kailangan natin ito, mga kapatid. Dapat intentional po tayo dito. Dapat po gagawin, kagaya po na sinabi ko po sa inyo kanina, yung mga bago na yan, ituring niyo po mga anak ninyo. Amen. So, dito po mga kapatid, una sa lahat is, the bridge that connects, yung letter B is basic question and assessment or verification. Ito po yung mga, halimbawa, meron po kayong na-invite sa simbahan, kailangan meron daw mga basic question, pang follow up kagad. Ang consolidation mag-i-start right after na nadala natin sila sa simbahan. Hindi yung sa susunod na linggo, saka mo lang sila i-contact. Dapat right after the service, pupuntahan mo na kagad sila, may mga tatanungin ka. Amen. I-assess mo yung sa church natin. Amen. Praise ka, kumustahin mo yung mga ganon. Like this, mga kapatid, sabi po, okay, pagdating po ng, halimbawa, meron tayong crusade, how to do an altar call. Okay, so every celebration, the pastor must invite people to receive Christ in their life. Yung pastor na magtuturo, mga kapatid, di ba, tatawagin sila sa altar, ipag-pray or something, mga kapatid. Paano natin gagawin? Invite the people to raise their hand or go in front if they would like to receive Christ. Now, depende po yan sa, ano yung tawag ito? Yung ano sa mga ushers. Pero kung ikaw may bisita ka, tumulong ka, mga kapatid. Halimbawa, nagpatawag, kasi bisita, ano yan, nahingain ko yan, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Mag-observe lang yan. Kaya ikaw na may dala ng bisita, ikaw mismo magdala sa kanila sa altar. Sa harapan, pag nagpatawag si pastor. Hanggat maaari, andun ka rin sa likod niya, samahan mo siya para hindi siya, alam niya na, hindi kasama siya. Kasi kung ako din bisita, subukan niyo pumunta sa bahay na wala kang kakilala. Bisita ka doon. Isa lang ang kakilala mo doon. Tapos yung kakilala mo, iniwan ka pa. Halos, siguro sa kinaroroonan ng upuan mo, ayaw mong gumalaw. Kahit hihingi ka na, ayaw mong magtanong. Sa CR ninyo. Di ba? Pero kung mayroon, ganon, ganda sa church. Dapat i-gina-guide natin sila. Pagdating ng worship, ipakita mo, mag-worship ka. Yes. Amen. Hindi kami dalang bisita, nakagano ko, i-worship ka. Kailangan magpakita ka ng example. So, invite natin yung mga tao na yan, yung mga visitors natin, na kung saan ay taas nila ang kanilang mga kamay, kung gusto nilang tanggapin ang pagtulungan din natin silang mag-pray. Okay, ito po yung mga basic assessment, verification. Una sa lahat, introduce mo daw yung sarili mo. Then, break the ice. Magalo-halo tayo mga kapatid. Ibig sabihin yan, huwag ka masyadong seryoso. Pwede kang magpatawa, pwede kang, kasi pakikipagkaibigan hindi magiging interesado yung tao pag masyado kang seryoso. Matatakot siya, mga kapatid. Amen. So, kailangan po natin ito. Kailangan natin, kaya di ba sabi ng Proverbs, he that winneth soul is wise.
kailangan maging wise ka. Aralin mo kung saan interesado yung tao na yun para makuha mo yung attention niya, yung loob niya. Mahilig siya sa manok, hindi pag-usapan ninyo, magkano ba yung taya mo dati? Kung ano yung hilig niya, mga kapatid, alam mo. Kaya nga, pagdating kasi sa tinatawag na consolidation, especially, pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, kahit na sino, kain natin. Pero pagdating sa consolidation, ito po yung advice ko po. Sabi ko sa mga members namin sa simbahan, especially yung mga young people, kung meron kayong i-consolidate, dapat yung mga mas matanda kayo kaysa sa kanila. Pero kung may dala kang bisita na, halimbawa, tiyuhin mo, o mas matanda sa'yo, nadala mo siya, pwede mong ipasa sa iba na mas... Kasi mahirap, halimbawa, bata ka pa lang, tapos i-consolidate mo, inaalagaan mo, mas matanda sa'yo. Parang, yan na, kung kaya mo, why not? Pero mas okay po yung mas ahead. Ikaw yung mas matanda sa kanila. Tapos aalagaan mo sila. Dahil ikaw yung tatay yung magulang eh. Eh yung payo, hihingi sila ng payo sa'yo, kuya yung tawag sa'yo. Ang ganda ng relationship. Amen. Magpapayo sila sa'yo na binasted ako. Mapapayuhan mo, binasted din ako noon. Ibig sabihin, mamimit mo yung needs nila. Ayaw mo, okay na po yun. Okay, so introduce yourself, break the ice, then ask simple diagnostic questions. Yan. Create tayo ng mga questions, mga kapatid, para tuloy-tuloy yung... Siyempre, dapat prepared ka rin yung mga questions na itatanong mo. Hindi lang yung, kung ano-ano lang yung itatanong mo na nakaka-open na yung questions. Dapat yung makukuha mo yung loob po nila. Reinforce specific teaching. Yan, yung mga teaching na kailangan. Huwag muna yung teaching na pang-matanda. Diba? Kahit si Pablo nagsabi, yung bata, kinakain niya gatas. Yung bata, huwag mong pakainin ng karne. Kaya dapat specific yung teaching natin. Amen. Specific teaching points that are relevant to the person. Praise God. Fill out the verification form. Pray for them. Yan. Pwede kayong gumawa ng verification form, mga questions, para ma-assess natin yung ating mga bisita. Now, kung meron siyang mga sinulat na hindi ako kasi dito sa mga ganito, ganyan, alam na natin kagad paano natin siya i-approach. Kasi minsan, kaya hindi bumabalik yung bisita kasi meron siyang hindi nagustuhan sa simbahan. Kaya hindi na siya bumalik na kasi hindi niya, ngayon kung natanong natin, nasabi niya yun, may papaliwanag natin sa kanya. Hindi pala siya sanay sa mga tugtugan natin kasi maingay. Ngayon, pag pinaliwanag mo, may sinabi kasi ang Bible na mag-ingay tayo ng may kagalakan, mauunawaan niya ngayon. Diba? Kaya kailangan ng communication. Amen. And then, napaka-importante, mayroong prayer. Walang tao na tumatanggi sa prayer, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil naniniwala po sila sa panalangin. And then, schedule the initial follow-up meeting within 24 hours. So, halimbawa, nandito po sila, after the service, in-assess po natin, dapat mag-schedule tayo kaagad ng initial follow-up. Baka pwedeng bumisita kami ulit sa inyo. Consolidation po yun. Anong araw po kayo ba pwede yung wala po kayong ginagawa? Amen. Pag sinabi niya madaling araw, available kayo. Sa akin, opo. Pag sinabi niya, alas 2 lang ako madaling araw, pwede. Sige po, pumunta ako kayo. Consolidation. Wala po dapat tayong pinipiling oras. Kung ano yung availability nila, magkaroon tayo ng panahon para sa kanila. Hindi naman ibig sabihin ganun palagi. Ngayon lang eh. Aabutin mo lang sila. Pero pag okay na, alam nyo, pag ang tao o bago sa church, pag na-disciple na yan, pag ikaw nag-schedule, susunod na sila. Pero pag bago pa lang, ikaw dapat yung mag-adjust.
Kasama po yan mga kapatid. So, schedule the initial follow-up meeting within 24 hours. So, ibig sabihin, pag alis ng bisita, pag uwi niya, alam niya, may araw na mayroon kayong meeting. Amen. Uusap kayo. Alam niyo, mga usong ano ngayon, especially mga young people, ang bilis po mga kapatid na sila ay makuha po natin pagdating sa mga ganito meeting. Uso ngayon coffee shop. Mga melpihan. Kung may pera, Starbucks. Pag wala, doon lang kayo kay karinderya ni Aling, mga kapatid, may lugaw doon. Aling lugaw, naku, sawa. Amen. Importante po yun. Dahil pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, para po tayong nangingisda. Kung wala kang pain, hindi ka makakahuli ng isda. Eh yung sacrifice pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, yes, totoo po yun. Sa akin, kahit anong mangyari mga kapatid, nagbo-budget po ako para mawin ko yung aking mga church members. Minsan nilalabas ko sila, nagpo-coffee kami. Amen. Pero alam naman nila yung capacity ko. Sabi ko, pag ako dumukot, alam nyo, kaya ko. Pag hindi ako dumudukot, alam nyo din. Wala talaga akong magdudukot. Pero alam nila mga kapatid, pero ang ganda. Amen. Kasi nga, relationship ang pinag-uusapan po natin. Hindi mahirap magturo, mag-disciple kapag na-establish natin yung relationship. Tingnan mo. Subukan mong sawayin yung taong hindi mo kilala. Wala kang relasyon. Kahit mali siya, kikipag-away yun sa'yo. Sino ka ba? Di ba? Kaya yung mga dinidisciple natin, yung mga hawak natin ng mga tao, nakipag-relationship, karoon kayo ng malalim na relationship. Ikaw yung magiging leader nila, ikaw yung nag-guide sa kanila. Pagsawayin mo yan, hindi masakit sa kanila. Pag may mali yan, sabihan mo, susunod yan. Bakit? Kasi na-establish yung relationship. Pagalitan mo yung anak ng ibang tao, galit yan. Pero yung sarili mong anak, may relasyon ka sa kanya, tingin pa lang. Patahimik yan. Hindi ka naka-establish ng relasyon, tinignan ka, titigan ka rin. Kaya ang sikreto talaga, relationship. Gusto natin lumago ang church, relationship. Pag may bago, mag-establish ka ng relationship kagad. Amen. Don't wait to make a phone call. Okay. So meet with them within 24 hours of salvation and start the follow-up lessons. Okay. And then make sure they come to church on Sunday. Di ba? Ano ba tawag dito? Sinundo mo sila ng unang linggo, nag-church kayo, dumating sa susunod na linggo, hanggat maaari kung kaya mo, sunduin mo pa rin. Kahit ilang weeks, mga kapatid, para ma-sure mo talaga, ma-establish mo na siya, hanggang sa makasanayan na yan, pagsasabihin na yan, wala ka sunduin, diretso dapat, kasi alam na niyo. Ganun dapat. Hindi yung nadala natin, mawawala yung consolidation kapag kagano, tignan yung mangyayari. Kapag ginawa po natin yan, punong-punong palagi sa simbahan. Yung bisita na madadala mo, invite mo, sunduin mo siya. Dapat maaga ka mga kapatid. Amen. Okay, letter R, relational group. Okay. So, involve them in your cell or fellowship. Hindi natin sabihin na fellowship. Kung may mga grupo po kayo, mga kapatid, yan din po yun. Involve po natin sila kahit siya ay bago. Para ma-feel niya na siya ay welcome sa grupo. Amen. Huwag natin hayaan na yung mga bisita. Ito yung nakakalungkot sa simbahan, sa loob ng church. May mga bisita minsan sa loob ng simbahan, pero yung mga kapatiran, ang hinahanap yung mga kaibigan nila. At yung mga bisita, nakatunga lang sa likod. Dapat mga kapatid, di bali nang hindi mo makausap yung kaibigan mo, makausap mo lang yung bisita. Yan dapat mga kapatid. Consolidation, kailangan yun. Praise God. Hallelujah. Anytime, pwede naman kayo magkwentuhan eh.
Praise God, hallelujah. Pero pagdating ng linggo, ang pinaka-importante na tao dito sa church, pagdating ng araw ng linggo, yung bisita. Amen. Yun dapat, mga kapatid, ipakita natin sa kanila na sila ay importante sa simbahan. Meron pong simbahan, hindi ko alam kung sino po ba yung malaking simbahan, kilala yung pastor. Alam po ninyo, grabe yung kanilang hospitality. Yun daw ang binabalik-balikan ng mga bisita. Pagpasok pa lang, grabe yung mga, yung mga usher, talagang kinuha ng strategy ng na yun, ng simbahan, kinuha yung mga usher, yung mga talagang, alam yung mga stewardess. Talagang pinili yung mga magaganda, ang guwapo nga, tapos ang suot nila, ganun din, parang tapos pag ano siya, parang sasakay ng aeroplano, aatid ka sa upuan, tapos pag bisita, may pagkain, may tubig, maramdaman nila, wow. Kaya yung bisita daw, ang binabalikan, yun, yung stewardess. Panghaknak, mga kapatid. Pero totoo po yun, kasi yung hospitality, sa bahay na pinuntahan mo, pag magaling silang mag-istima, babalik at babalik ka doon. Pero pag mayroon kang bahay na pinuntahan, tapos parang hindi mo ramdam yung welcome, kahit inimbitahan ka, parang ayaw mo bumalik. Pero sa church na mayroon, nandyan yung mga kapatiran, nakangiti ka agad, sasalubungin ka. Amen. Dadaling ka sa upuan. Mag-offer siya sa'yo, ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng kape? Gusto mo ba ng ice cream? Mura lang. Amen. Diba, sarap sana kung may ganun, no? Amen. Nasarap mangarap, mga kapatid sa akin. Gusto ko rin ganun mangyari, mga kapatid. Kaya yung lugar namin, napakaligid. Sagad na yung wall namin, wala kami paglagyan sa mga bisita. Na sana yung mga bisita bago sila pumasok sa laman sa Panginoon dito kasi may lugar na iba yung Sunday school, iba yung... Kasi hindi talaga pwede yung mga bisita na makarinig kagad ng Sunday school ng mga turo, especially yung mga turo. Hindi pang beginner, mga kapatid. Amen. So, okay po yun, maganda po yan. Kaya nga sabi ko nga sa simbahan, at pangarap ko po sa church na talaga kung meron talagang pupunduhan sa simbahan, hindi yung mga activities na mga outing, yung mga ang punduhan dapat about mission. Yan, yung mga bisita, consolidation, yung mga Bible studies, yan ang pupunduhan. Wala kang pera pa masahin ito, pera. Maghumayo ka, mag-disciple ka. Amen. Dapat yun ang mga natin. Diba? Amen. Let them feel as if it is their cell or their church. Pagdating sa fellowship, paramdam natin sa kanila, especially pag tayong mga matatagal na, dapat yun ang mindsetting natin. Pag may bisita, doon tayo nakafocus. Di ba? Pag may bata sa bahay, bagong panganak, baby pa lang, di ba doon lahat? Amen. Yung gustong-gustong kargahin, dapat gano'n din tayo sa church. Gano'n din tayo sa fellowship. Pag may bisita, yun ang lagi natin. Lapitan natin. Alam niyo, pag ginawa natin yan, makukuha talaga natin yung mga tao na yun. Teach them the importance of bringing their friends so that their friends can be saved. Oh, ito pa. Nasubukan niya mag-church. Naramdaman niya, welcome siya. Part siya ng family. Now, tuturuan natin siya na yung mga kaibigan mo, yung family mo, dalhin mo rin sa simbahan. Hindi lang ikaw yung nag-akay, pati yung bisita. Minsan nga, bago pa lang sa church, marami na siyang dalang bisita eh. Bakit naramdaman niya, welcome po siya sa loob ng simbahan. At naramdaman niya na church, it is family. Amen. Kaya alam po ninyo mga kapatid, ito'y po yung pinagmamalaki ko sa church na ito. Kasi galing po ako dito, yung fellowship. Yung mga tatay, meron silang kainan, mga nanay, meron silang mga young people, kung saan-saan sila pumupunta. Ito po yung kailangan natin. Actually, yan po yung cell. Amen. Praise God. Yung Word of God, kailangan natin pinapalakas po tayo, pero iba rin yung nagagawa ng fellowship. Amen. Yun yung magpo-connect sa bawat isa sa atin.
Yung the Word of God, yung church service po natin, yung mga gawain natin, yun ang nagko-connect sa atin sa Panginoon. Pero hindi po enough na sa Diyos lang tayo nakakonect. Kailangan din po natin yung bawat isa. Kaya nga inilagay ng Panginoon ang church sa mundong ito para dito magtipon-tipon ang lahat ng mga anak ng Diyos na magpapalakasan. Sabi nga na Bible eh. Huwag ninyong kaligtaan ng pagtitipon. Ano bang purpose ng pagtitipon? For fellowship, encouragement. Amen. Yan ang purpose niya para mas lalo tayong dadami. Na-establish natin yung relationship natin sa Diyos, dapat ma-establish din natin yung relationship natin sa church. Amen. Kaya nga, good for those people, mga kapatid, na kung saan may mga umattend sa church or church members na minsan wala na silang mga magulang. Mag-isa na lang sa buhay. Marami kami mga members sa simbahan, wala siyang nanay, wala siyang tatay, yung isang nanay naman, ang matawag dito, a senior citizen, siya na lang mag-isa din sa buhay. Pero nung nakapunta siya sa church, sarap pala nito. Dami na palang kapamilya, dami palang magmamahal sa iyo. Amen. Tuwa siya na daming nag-bless sa kanya. Amen. Ganun din, sinabihan ko rin po yung young people ko na kasama ko rin sa cell. Inaalagaan ko po sila. Wala siyang magulang. Wala na siyang nanay, tatay. Magkakapatid na lang silang lahat. Sabi ko sa kanya, dito Brad, sabi ko, ituring mo kung tatay mo. Mula noon, umatin yung tao na yun, yung young people na yun, hindi siya umaabsent sa simbahan. Kahit sa cellphone na, bakit? Kasi ramdam mo yung family siya. Iba kasi pakiramdam ng gano'n, mga kapatid. Amen. So, sabi po dito, if you cannot fit them in your cell, endorse them to other cell. Yan. Kapag meron kang bisita, mas matanda sa'yo, lalo na kapag kaibigan mo, minsan mahirap i-disciple yung sarili mong kaibigan o best friend. Hindi yan maniniwala sa'yo. Kahit sarili mong kapatid mo, hindi mo yan mati-disciple. Kahit ikaw nagdala niya. Nanay mo, hindi pwede. Ibigay mo sa iba. May mag-aalaga sa kanila. Kasi yung over-familiarity, mahirap paniwalain yun. Mga kapatid, amen. Praise God. Kahit nga si Jesus Christ, hindi siya tinanggap sa sarili ng bayan. Kaya nga, yun yung question eh. Bakit si Jesus, ang dami niyang miracle na nang ginawa sa mga iba't ibang lugar, sa sarili niyang bayan, wala siyang nilalong ginawa. Kasi walang naniniwala sa kanya. Amen. Hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, malaki yung magagawa natin sa mga ibang tao. Praise God. Hallelujah. Okay. So be sure the person will be able to attend a cell. Okay. Siguro sa mga susunod, may introduce po din po natin yung cell. Pero nag-usap na po kami ni Pastor Louie, meron po akong isi-share din po sa kanila. Amen. Pwede po natin gawin sa church system. So, next is I. Ano po yung I? Intentional phone call. Pag sinabing intentional, hindi yung naisip mo lang. Kumbaga, intention mo talaga. Kailangan mo talaga itong gawin, mga kapatid. Intentional phone call. Kasama din po yan. Ano po yun? Phone visit ang tawag po dyan. Pag cellphone ka pala, pwede palang bumisita. Cellphone ang gamit. Nasa technology na kasi tayo. Sabi po dito, purpose of phone visit. Number 1, to show a genuine interest in the person and their need. Yung ba simple kumustahan? Hindi yung kumusta ka na, pautang. Hindi ganun na. Yung pag sinabi kumusta ka na, kung kumusta ka lang talaga, mga kapatid. Amen. Malaking bagay po yan sa mga bago po sa pananampalataya o yung mga bisita po natin. To show a genuine interest. Ibig sabihin, concern ka sa kanila. Ano pa? To win the confidence of the new believer. Mayroong nag-chat sa akin, may nangungumusta sa akin. Alam niyo ba, yung simpleng kumusta, malaking tulong po yan. Malaking bagay po yan, mga kapatid. Amen? Ano yung mangungumusta sa'yo? Bibihira po yung ganun. Yung kukumustahin ka, aalamin yung kalagayan mo.
Malaki na rin po yan, mga kapatid. Praise God. May hirap mong hanapin yan sa mga ibang tao. And then, to leave the doors open for a visit. Amen. How to prepare the call? Una sa lahat, bago mo tawagan, may sistema. Kailangan mo mag-pray. Lord, yung tatawagan ko po, Panginoon, kumustahin ko, maging maayos yung aming communication. Isa ka namin sa pray kasi kinukonsolidate. Bisita ko kasi yan eh. Hindi kagaya pagkaibigan mo lang, pwede mong sigawan. Ito kasi, bisita. Amen. So, find appropriate place nga. Pag after nung tinawagan, amen, praise God, pagkatawag mo sa Kanya, mag-set kayo ng lugar kung paano kayo mag-meet, paano mo siya i-consolidate. Okay, linawin ko po, no? Kapag ikaw lalaki, may bisita ng babae, hindi mo rin pwedeng ikaw yung mag-consolidate niya. Lalo na pag may asawa, delikado po, mga kapatid. Ibigay mo yan kung babae yung bisita mo, ibigay mo din sa babae, mga babae. Kasi kakaroon kayo ng i-meet mo siya, consolidate mo nga siya, mga kapatid. Pwede kayo mag-meet sa coffee shop, o kayo sa Jollibee, mga kapatid. Amen. Pwede po yun. Pero, o kaya kung babae siya, wala talaga, mag-consolidate, magsama ka ng kasama mong babae. Amen. Pero kung lalaki yan, pares kayo lalaki, pwede po. Mahirap lang, baka paglabas ko ng Jollibee, magka-holding hands kayo, ha? Delikado yung yun. Sa babae, okay lang no? Pero sa lalaki, parang awkward. Na-consolidate yun, holding hands sila sa labas mo. Oh, Brad, sa susunod ulit, ha? Amen. Okay, so, planning the time. Pati oras, pagplanuin natin. Available time, mga kapatid. Nakukuha po natin? Okay. Pag may mga questions po kayo, pwede po kayong magtanong concerning sa ating mga lessons natin. So, how to make the call? Number one, simple lang, sige nila. Start the conversation, evaluate their spiritual condition. Palakasin mo sila, kamusta ka na? May problema ka ba? O gusto mo ba pag-pray kita? Tanong na ng mga kapatid. Offer. Set an appointment, home visit. Yan. Pwede ba kang bumisita sa bahay mo? Yan. And then, pray for the person. Kahit sa telepono, pwedeng mag-pray. Pag-pray mo siya. Baka pwede natin, bago tayo magtapos sa call na to, baka pwede natin mag-pray. Iba yung dating. Kung lahat tayo mag-consolidate, mga kapatid. Ganyan. Okay, strategies for success. Always be pleasant and friendly. Ano tayo? Maging friendly po tayo. Ano pa? Avoid, ano yung dapat nating avoid? Avoid being harsh or impatient during the conversation. Na kapag nakita niyo parang hindi siya interesado, is magagalit ka, may impyerno ka. Ano? Bahala ka sa buhay mo. I-avoid natin yun, mga kapatid. Amen. Baka i-consider natin yung mga reason, baka sakaling, baka tumatanggi kasi may problema nga siya, hindi siya available. Maging patient po tayo, mga kapatid. Putting pressure on the new believer, huwag din natin sila pressure. Laging sa kanila yun, pero invite natin sila, laging hindi yung parang dinidemand natin, mga kapatid. No. Establish muna natin yung relationship. Praise God. Then taking more time than necessary. Huwag mo na ubusin yung oras niya. Dahil naiinisan ng tao, dahil naiiyang magpaalam, tuloy-tuloy lang kahit gusto lang putulin yung usapan. Maging sensitive din po tayo doon. Amen. Praise God. So, huwag natin kunin yung maraming oras. Simple lang. Kumustahin natin sila. Mag-set tayo ng time. Then, iwasan din natin yung arguing. Alam niyo, mga kapatid, dati noon, uso yung debate. Yan yung parang naging issue noon. Pero, mawin mo man yung debate, yung tao, hindi mo yun. Kaya, unang establish natin, relationship. Pag okay na yung relationship natin doon sa tao, pwede na tayo
mag-open ng mga topics na parang kailangan. Muna kayong magbabanggit ng mga mabibigat na hindi palit. Kasi yung culture, yung transition ng culture, yun ang mabigat. Diba, galing sa Catholic. Amen. Kung nang sabihin na yung mga sumasamba sa Diyos may impyerno, yung mga kailangan basahin yung mga. Ang kailangan mong bunutin yung ugat ng kanyang Pero bago mo mangyari yun, magkaroon ka muna ng relationship sa kanya. Kaibiganin mo muna siya. Dahil kapag naging kaibigan mo yan, yung mga bagay na sasabihin mo sa kanya, correction or aalisin sa kanya, malalaman niya na concerned ka sa kaluluwa niya, kaya mo ginagawa niya. Okay, showing self-interest rather than considering the needs of the other person. Huwag sana mga kapatid na yung nag-akay tayo dahil may lang tayo sa tao. No? Nakay natin sila, kinukonsolidate natin sila because concerned po tayo sa kanilang pangangailangan. Okay, letter D, direct meeting. Yan. Dito po sa direct meeting, iba naman po ito. Kanina is phone call lang po yun. Pero itong direct meeting is visitation siya talaga. Pupuntahan mo siya sa bahay nila. Purpose of the home visit. Anong kailangan? To find out what their impression was about the meeting they attended at church. Yan. Kumustahin natin. Kumusta tayo sa bahay? Amen. I-assess mo siya. Then to find out their needs and to minister to them under the guidance of the Holy Spirit. Okay, dapat kailangan din natin yung guidance ng Holy Spirit. Amen. Yung kanilang needs, maabot po natin, mga kapatid, prayer, dapat prepare ka rin yung mga Word of God na pwede mong ibato kung may mga problema sila sa ganitong bagay, mga kapatid, dapat prepare din po tayo. Praise God. Then to lead them to a cell group and encourage them to get involved in the church activities, especially to go on an encounter. Okay, itong encounter po na ito, mga kapatid, ay event po yan sa simbahan. Kasama din po yan sa bridge po dito. Mamaya po matatakal po natin. So how to prepare the visit? Contact the person by phone and tell that person you desire to visit and pray for them. Papaalam ka rin. Baka mamaya pag pumunta ka sa bahay, wala siya doon. O kaya busy siya. Mga kapatid, mahirap din na i-accommodate ka niya pag may ginagawa siya. Ngayon kasi uso na rin yung mga work from home eh. Nasa bahay sila pero nag-work po sila. So busy din po sila at time, mga kapatid. So kailangan i-confirm po natin. Ngayon, kung talagang malapit ka lang naman, alam mo naman yung niya, pwede mo rin naman daanan na kung sakaling wala siya, okay lang kasi malapit ka lang. Pero kung malayo yung pupuntahan mo, magkaroon ka ng appointment. Amen. So, set the day and time of the visit. Okay. You'll also done in phone call. I-set mo yun habang tinawagan mo siya. Number 3, prepare for what you are about to share them. Amen. Dapat, pag pupunta ka doon, mag-prepare ka na ng pwede mong i-share na Word of God. Pero huwag masyadong mahaba. Huwag ka na magdala ng pulpito, mga kapatid. Mga kaya ng pulpito, isang oras yan. Simple lang, papalakas lang, mga kapatid. Amen. Marami mong tayo dyan. And then, meet with the person who is going to accompany you. Pray together to have God's support. Magsama ka rin ng kasama. Hanggat maaaring makakita. Okay. So, making the visit. Introduce yourself. Find out where they are spiritually. Share the Word of God. Pray. I-involve mo yung tao and then mag-release ka ng peace. Mag-declare ka ng peace. Mag-declare ka ng blessing doon sa kanya, sa kanilang bahay. Malaking bagay yun. Ensuring the success of your visit. Number 1, take care of your personal appearance. Yan. Siyempre, pag bibisita ka, naligo ka naman. Mag-toothbrush ka rin. Personal appearance, mga
kapatid. Amen. Maayos din yung, simple lang yung damit, pero maayos tignan. And remember that you are an ambassador of God and His church. Praise God. Be smart and clean and make sure you have fresh breath. Amen. Pangalawa, knock on the door in a natural way. Katok na parang may sulog. Natural way lang. And when the door opens, greet them politely. And then number 3, speak and listen. Hindi lang puro ikaw mag-speak. Marunong ka rin makinig sa kanila. Then number 4, don't take too long. Huwag masyadong mahaba. Okay, letter G na po tayo. Amen. So, guidelines for growth. Ano po yung guidelines? So, start, follow-up lessons. So, every new believer must be met within 24 hours from the time of salvation. There are 8 follow-up lessons. You should easily do 1 lesson a week. May mga follow-up lessons po. So this means that every new believer should be completely consolidated within 5 weeks. Praise God. Follow-up lessons. Yan po yun. Pwede po natin gawin follow-up lessons. Yung John chapter 3 verse 16, John 10 verse 10, Romans 6:23. Di ba, kabisado natin yan about may kinalaman sa salvation natin. 2 Corinthians 5:17, confirm salvation, importance of church and cell, teaching spiritual growth and divine guidance or devotional. Turuan natin silang mag-pray. Amen. Magkaroon sila ng daily devotion. How to overcome temptation. Kasama po yan. Then teach them how to give their testimonies. Yan. Alam po ninyo, dapat tayong training about sa testimonies natin. Alam ko, meron tayong patutuo paano tayo nakakilala sa Panginoon. Isa yan sa pag-practicean natin na siguro makuha mo lang ng 5 minutes, na-execute mo na yung testimonies mo. Yan ang gamitin mo sa evangelism. Wala ka ng ibang material sa yung patutuo mo na lang. Nakakilala mo sa Panginoon sa ganito. May mga nakukontribute mo dyan. So meron ka ng isang lesson, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pero huwag masyadong mahaba. Yung patutuo, i-concise mo siya ng siguro mga 5 minutes, mga kapatid. Pero lagyan mo ng para alam mo yung mga dapat i-practice natin. Praise God. Huwag sulat mo. Yung concise na patutuo. Try mong i-recite. Pag-recite mo, mga kapatid, orasan mo. Ngayon, kung masyadong mahaba, may mga alisin ka ng mga words doon para direct na dun sa. Kasi mabuboring yung taong makikinig sa patutuo mo kung napaka-haba. Amen. Okay, supplemental teachings, pagbibisita ka, overcoming fear, overcoming family problems. Marami tayong lessons na pwedeng mahanap po ng mga ganyan. Overcoming depression, alam po ninyo, depression, matindi pala yan ngayon. Ang dami natatamaan kahit sa church natin, may mga ganun, mga kapatid. Amen. Mabigat pala yan. Akala natin parang simple lang, parang imong-imong lang, hindi pala. Amen. Nakakatakot din. And then about healing. And then overcoming rejection. So the leader's job in consolidation to put a guard around your people from the enemy. Yan. Ang consolidator, ikaw na may bisita, ang trabaho natin, bakuran natin yung ating kinoconsolidate laban sa ating kaaway kay Satanas. Amen. Anong kailangan natin gawin to guard them? Kailangan natin silang ipag-pray every day. Amen. To equip the new believer to walk out their new life day by day. Halagaan natin sila, babantayan natin sila, i-guide natin sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay kasama si Lord. To answer questions, fear, doubt, so that they can walk in confidence. Praise God. So, yung mga questions nila, huwag mo rin pilitin, sagutin yung questions kung hindi mo alam ang sagot. Pwede mo naman sabihin na, hindi ako prepared sa question mo, pero pag-aaralan ko. Sa susunod,
sasagutin kita. O tanungin mo sa pastor, hingi ka ng advice kung ano yung dapat gawin. Amen. O di tayo masyadong magmarunong kasi baka pag mali, mawawalan tuloy ng gana yung di ba? Okay, help them to fall in love with Jesus. Turuan natin silang may love kay Jesus. Pero hindi mo kaya turuan may love kay Jesus kung hindi ka in love kay Jesus. Kailangan may love ka muna kay Jesus at masasabi mo na napakasarap palang may love kay Jesus. Praise God. Hallelujah. So, personal, intimate relationship. Then last, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina is yung E, which is the encounter. Yung encounter po ay isang event. Ito po yung sinasabing encounter with God or retreat. Mga lessons po yan. Now, sa atin, pwede po yan papasok sa mga, yung curriculum ng church. Yung mga proper na, natin, mga turo natin. Yan yung baptism natin, yung dami nating mga notes na ginagamit sa mga nagsa-Sunday school, yung mga pang-beginner, pwede po yan ipasok sa kanila, mga kapatid. Kasi patawid po yan mula sa pagiging unbeliever, papasok na siya ng discipleship. Pag nasa discipleship na siya, ibig sabihin, ongoing na yung kanyang pagbabago ng buhay, magiging Christ-like. Pero kailangan natin maitawid from winning to discipleship. Huwag natin silang pabayaan, mga kapatid. Nasa winning pa lang tayo, kailangan itawid natin sila. Kailangan natin yung bridge na yan. Amen. So talk with them about encounter. Tell them the days. Teach them. Okay? So guide them in the encounter, post-encounter. As a spiritual father, mother, minister to them during the encounter. Be sure to finish the post-encounter. Okay. Dito po, last. Personal preparations of consolidator. Bilang consolidator, kailangan prepare po tayo. Spiritually, intellectually, and physical preparation. Praise God. So, paano tayo maging prepared? Connected dapat tayo kay Jesus. Balikan natin yung kanina. John chapter 15, verse sa pinakauna. Yan. I am the vine, you are the branches. Who abides in me and I in him bears much fruit. Kung connected tayo kay Lord, sigurado po magbubunga po tayo. For without God, without Jesus, we can do nothing. Amen. Then dito po, you did not choose me, but I chose you. Pointing you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Praise God. May questions po kayo, mga kapatid? About dealing with person, mga contacts natin, yung mga dapat gawin. Kasi marami tayong ma-encounter, mga kapatid. Pero huwag po kayong natatakot. Why? Nauna na yung promise ni Lord. Nasasamahan po kayo, sabi ni Lord, hanggang sa katapusan ng mundo. Pag humayo ka, pag inihakbang mo yung pabo, nag-aakay ka ng kaluluwa, pupuntahan mo, mag-visitation ka, lagi mong iisipin kasama mo siya. Amen. Praise God. Any questions? Bago po ibigay ang microphone sa... May question po ba? About consolidation? So, ibig sabihin, naunawaan po natin, mga kapatid. Ibig sabihin, ready na po tayo. Alam ko po, mamaya, hataw po kayo, mga kapatid. Amen. So, wear natin yung smile natin. Pag bibisita po tayo, magiging friendly po tayo sa kanila. Amen. Wala po tayong ibang motive, wala po tayong ibang titignan, kundi yung kanilang needs. Amen. Maabot natin sila, kanilang mga pangangailangan. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! At akin pong binibigyan ng pagkakataon sa atin. Pastor.
Praise the Lord. Hallelujah. And everybody say, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat din, Pastor Richard. Praise God. At we have heard yung turo ngayon at napakaganda. Kung tayo po ay umilos, praise the Lord, para sa gawain ng ating Panginoon. So, salamat sa ating Panginoon sa pagtuturo nito. At tunay nga po na masasabi ko sa inyo mga kapatid na mahal talaga tayo ng Diyos. Dahil gusto po niya na magbunga tayong lahat. At ginagayad tayo kung papaano, tinuturuan tayo kung papaano, no? Para sa ganon, kasi nakaka-pressure yung sabi ng Panginoon na pag tayo hindi nagbunga, talaga namang puputulin ka, itatapon ka sa dagat-dagat ng apoy. No? At questionable yung ating kaligtasan. Kaya kailangan natin na magpagamit. No? At alam niyo mga kapatid, it's good that we pray and pray and pray. But masasabi ko sa inyo mga kapatid na we're going to put our prayer in action. Praise the Lord. Panahon na pala para kumilos tayo. It's good we have faith in God. But let your faith put it in action. Dahil walang magagawa, mangyayari pagka puro tayo pananampalataya. Hallelujah. Umilos din tayo. Dahil the need of the hour is men and women of an action. Na kung saan ay kailangan ka, kailangan niya ako, kailangan tayo ng Diyos. Panahon na para kumilos. No? Napakaganda. We have enough prayer for the lost souls. We pray for the restoration, mga kapatid natin. We have faith that God, hallelujah, will do something for them. Pero alam niyo ba mga kapatid, hallelujah, ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos. May magagawa ang Diyos. We believe that. Pero, sinong gagamitin ng Diyos? Ba? Alangan ng bato. Alangan naman yung ibang tao. Ikaw at ako bilang nananampalataya, bilang nag-pray, no? God gives you the burden to pray for them. Hallelujah. At alangan naman iba pa ang gagamitin din ng Diyos. Ikaw pa rin. It's the reason why He gives you burden for them. Burden to pray for them. No? Dahil ang ating Panginoon ay may plano na gagamitin ka sa kanyang lumasan. So salamat sa reminders ngayon. Well, mamaya ay magpusin po tayo sa ating mga kanya-kanyang Bible study. So, we have heard we need to establish a good relationship. No? Huwag ka agad magturo ng tinatawag na tithes and offering. Huwag ka agad magturo ng idols. Huwag agad magturo ng holiness o Godhead. No? Establish first yung good relationship. Kumustahin muna natin sila. No? Ipalam natin na sa kanila na sa pag-Bible study natin, hindi magandang mangyayari. May blessing sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. No? So, nandun po mga kapatid na kunin muna natin ang kanilang loob. Praise the Lord. Para yung Bible study natin na nakontak, hallelujah, ay ma-remain. No? Baka sa sunod,
Marami ng dahilan. Wala po kami. Baka hindi na tayo welcome. Kaya, first thing mga kapatid, establish a good relationship. No? Kaibiganin natin sila. Praise the Lord, ipag-pray natin sila. No? Totoo yun mga kapatid. Try our best to meet their needs. Hallelujah, tulong ng ating Panginoon. Okay? So, tumay tayo lahat. Puri ng ating Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon. Praise the Lord. We are now living in the very last days. Napapanahon po ang mga ganitong tulong. No? At umaasa ang Diyos na tayo po lahat ay magpagamit. Alam niyo mga kapatid, yung number natin na ito, sa isang taon po isa, kahit isa lang,